Nakakaiyak, nakakakilig, Nakakatawa, nakaka-inlove. Dear MOR. Dear MOR, sa dinami-rami ng tao sa mundo na may pangarap sa buhay, naisip nyo na ba kung ilang pangarap ang hindi natupad at tuluyan na ngang nakalimutan? At bakit tayo nagsisikap na tuparin ang mga pangarap natin kung mas madali namang mabuhay na lamang ng simple? Magandang tanghali sa inyo, Popoy at Bea. Ako si Rio, 31 years old at kasalukuyang nakatira dito sa Marikina. Matagal na akong listener ng programa ninyo pero ngayon ko lang naisipang magpadala ng sulat dahil ang dami kong narinig na kwento tungkol sa mga taong nawalan na ng pag-asang tuparin ang pangarap nila. Lalo na noong nagsimula nga ang pandemic. Popoy at Bea, tubong Nueva Ecija talaga ako. Isang housewife ang mama ko at ang papa ko naman ay clerk sa isang opisina malapit sa amin. Kagaya ng halos lahat ng mga magulang, mataas ang pangarap nila para sa aming mga anak nila. Handa silang gawin ang lahat para mapagtapos kami sa college at para matupad namin ang mga pangarap namin. Ang sabi pa nga ni mama noon, hindi na siya makapaghintay na makita akong nakasuot ng uniforme ng doktor o ng pulis o ng teacher. Ang hindi namin alam, iba pala ang magiging pangarap ko. O Rio, huwag kang bibitaw kay Mama ha. Maraming tao dito sa Maynila at sobrang siksikan pa. Opo, Mama. Gusto mo ba pumasang ka na lang sa balikat ko? Huwag na po, Papa. Malaki na po ako eh. Ito talagang bunso ko. O sige, ikaw bahala. Hintayin niyo na ako dito sa labas. Ako na lang papasok sa loob. Konti lang naman yung bibilin ko eh. Huwag ka na magtatagal, mahal ha. Oo, mahal. Saglit lang ako. Ma'am, sir, baka gusto niyo pong magpa-drawing. Murang-mura lang. Bili na ho kayo ng mga drawing, pan-display sa bahay. Meron po tayong cartoons, merong Jordan, Michael Jordan, meron po tayo. Meron ding Julina, may Julina Magdangal. Magtanong lang po, tanong lang, ma'am, sir, baka meron po ako nang hinahanap nyo. Meron din po tayong anime, may Dragon Ball, Ghost Fighter, Fushigi Yugi. Bili na po kayo. Wow! Fushigi Yugi! Papa, tingnan niyo oh. Ang galing mag-drawing, anak mo. Opo, ang ganda. Gusto mo ba nito? Kayo po nag-drawing lahat niyan? Oo naman. Nagustuhan mo ba? Opo, ang galing niyo po. Salamat. Palagi po kong nanonood ng Fushigi Yugi. Talaga? Sino favorite mo sa kanila? Hey, si Miyaka po, pero ang idol ko po si Hotohori. Aba, saktong-sakto. Meron ako dito. Teka, hanapin ko ah. Ito. Wow, ang galing. Kuhang-kuha niyo po. Gusto mo ba yan, anak? Gusto ko rin po matutong mag-drawing. Oh, yun naman pala eh. Meron ako dito tinitinda na pwede mong gamitin para makapag-practice ka. Ito. Ang gagawin mo lang, ibabakat mo yung papel dyan sa drawing. Tapos, susundan mo lang ng lapis. Tapos ikaw na bahala kung gusto mo kulayan. Papa, gusto ko po ng ganito. O sige, hayaan mo. Paglabas ng mama mo, hihingi tayo ng pera. Bibili natin yan, ha? Yay! Thank you, Papa! O Rio, mamaya mo na ituloy ang ginagawa mo. Patapos na po ako! Ayan, tapos na. Mama, Papa! Tignan niyo po yung drawing ko. Uy, ang ganda niya na. Fushigi Yugi. Oo nga, no. Ikaw nag-drawing nito, anak? Binakat ko lang po yung drawing na binili natin kahapon. Ang galing ah. Patingin nga. O sige,
I-display natin dyan sa sala to bukas. Idikit mo na sa cardboard at babalutan natin ng plastic cover para hindi alikabukin. Okay po. Kumain ka muna. Magaling pala mag-drawing tong anak mo eh. Magaling nga. Sa sobrang galing, inuuna pa yung drawing kesa sa pagkain. Ano bang gusto mong maging paglaki mo, anak? Gusto ko pong maging magaling sa pag-drawing, Papa. Oo nga, no? Pero ano ang gusto mong maging trabaho? Trabaho? Oo. Magagamit mo yung galing mo sa pagdodrawing para yumaman. Gusto ko pong maging kagaya ni Manong kahapon, yung nagtitinda ng mga drawing. Hay nako, walang pera sa ganon. Nga naman, anak. Dapat ang piliin mo, architect o kaya designer, mga ganon. Ano po yung architect, Papa? Yung architect, sila yung nagpaplano at nagdodrawing ng mga bahay at building. Yung mga designer naman, sila yung nagdodrawing ng mga damit o kaya bag. Tao ang gusto kong i-drawing, Papa eh. Yung kagaya ng mga ganito, cartoons. O sige, saka na natin pag-usapan yung mga pangapangarap na yan, ha? Bata ka pa naman eh. Basta galingan mo lang sa pag-aaral, ha? Para magawa mo kung anong gusto mong gawin balang araw, ha? Opo, Papa. Popoy at Bea, marami sa mga kalaro ko noong bata ako ang nagsasabing gusto nilang maging doktor o pulis o sundalo paglaki nila. Siguro natural na sa mga bata na mangarap ng mataas lalo pat hindi pa nila alam ang hirap na pinagdadaanan para matupad ang mga pangarap na yon. Masasabi kong sobrang puro ng pangarap ng isang bata. Walang halong takot, walang pag-aalinlangan. Pero hindi ako kagaya ng marami sa mga kalaro ko noon. Bata pa lang ako ay alam kong naiiba na ang pangarap ko sa karamihan. Gusto kong maging magaling na pintor o di kaya naman ay illustrator o yung mas kinikilala sa ngayon na tawag ay artist. Gusto kong pakinabangan ang hilig ko noon sa pagguhit. Mula noong namulat ako sa pagdodrawing, wala na akong ibang gustong gawin pa. Popoy at Bea, nagtuloy-tuloy ako sa pagdodrawing hanggang sa makatungtong ako ng high school. Madalas akong isinasali sa mga poster making contest at paminsan-minsan naman akong nananalo. Sa bawat paglapag ng lapis ko sa papel ay may kakaibang saya akong nararamdaman. Kaya naman ipinangako ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para matupad ko ang pangarap kong maging isang artist. Kahit na halos suntok sa buwan noon ang makahanap ng magandang eskwelahan na pwede kong pasukan. Kapagod naman. Kanina pa ako palakad-lakad. Xerox dito, Xerox doon. Init-init pa. Ay, makapagpahinga na nga lang muna. Rio! Mabel? Oh, kumusta yung paglalakad mo ng requirements? Negative. Ha? Bakit? Anong nangyari? Yung hilang inaplayan ko, nakapasa naman ako. Full scholarship nga eh. Kaso hindi kasama yung school na gusto kong pasukan sa listahan ng mga school nila. Masyado daw kasing mahal yung tuition doon. Ganun ba? Bakit kasi walang fine arts sa mga murang school na malapit dito sa atin eh. Sobrang special kasi ng gusto mong course, Rio. Ay, oo nga eh. Ako lang yata yung may gusto ng ganitong course sa batch natin. Kasi kagaya ng course mo, special ka rin. Talaga ba? Oo! At saka hindi totoong ikaw lang yung may gusto ng fine arts sa batch natin. Nakausap ko yung ibang classmate natin. Marami din naman may gusto ng fine arts, pero hindi sila kagaya mo na mapursige at inilalaban ng pangarap. Ang sabihin mo, hindi sila kagaya ko na matigas ang bungo. Nga pala, di ba nakapasa ka rin dun sa isang university sa Manila? Bakit hindi na lang dun? Mura din naman sa university na yun ah. Baka hindi ako payagan nila mama, ang layo kasi. Nakausap mo na ba sila? Hindi pa. Oh, subukan mo! Malay mo naman mapapayag mo sila.
Pag-iisipan ko. Pero sa ngayon, susubukan ko muna lahat ng pwede kong subukan na malapit lang dito sa atin. Huli na yung Maynila sa pagpipilian ko. Sige lang, ituloy mo lang lahat ng ginagawa mo. Basta ako, support ako sa kahit anong gusto mo na gawin. Salamat, Mabel ah. Malaking bagay na nandyan ka para palakasin ang loob ko. Wala yun, bilib nga ako sa'yo eh. Kasi inilalaban mo talaga kung ano yung gusto mo sa buhay. Kaya sigurado ako na matutupad mo yung pangarap mo. Malaki yung tiwala ko sa'yo eh. Salamat, Mabel. Salamat talaga. Bilisan niyong kumain at nang makatulog na kayo, maaga pa ang pasok niyo bukas. Uy ma, Sabado bukas, nakakalimutan mo ba? Ay nako, oo nga pala. Kahit na, matulog pa rin kayo ng maaga, lalo ka na Rio. Pupunta tayo sa palengke bukas para makapamili ng susuotin mo sa graduation. Sige ma. Malapit na nga pala yung graduation mo, no? May 3 weeks pa po. Nakapili ka na ba ng school na papasukan mo sa college? Hindi nga po eh. Di ba? Kaliwat kanan yung in-applyan mo ng scholarship. Wala ka pa bang napipili? Ano kasi may, yung scholarship po na nakuha ko, hindi kasama sa listahan nila yung school na gusto kong pasukan. Di dun ka sa mga school na nasa listahan nila. Kaso wala naman po dun yung course na gusto ko eh. Anong gagawin? Alangan namang ipilit natin yung gusto mo, anak. Si mama talaga, hayaan mong pumili ng school yung anak mo. Siya naman yung mag-aaral eh. Gusto ko pong mag-Maynila. Ano ka mo? Maynila? Opo. May isang school po kasi doon na mura lang yung tuition fee. At saka nakapasa po ako sa scholarship. Meron din po sila ng course na gusto ko. Pwede po ako umextra kung sakali. Hindi pwede. Po? Wala tayong perang pampaaral sa'yo sa Maynila. Pero nakapasa naman po ako sa scholarship. Oo nga. Yung tuition mo, libre. Pero yung mga gastusin mo doon, yung pagkain mo, yung titirhan mo, yung baon mo sa araw-araw, ang mamahal ng bilihin sa Maynila. Akala mo ba madaling mamuhay doon? Kaya ko naman pong tiisin eh. Pwede rin po akong maghanap ng part-time job doon. Gagawin ko po lahat basta payagan nyo lang po ko. Ay, sinasabi mo lang yan sa ngayon. Pero kapag naranasan mo na yung hirap, nako, baka sumuko ka rin agad. Rio, anak, sigurado ka na ba sa gusto mo mangyari? Opo, Papa. Sige. Pag-usapan natin yan pagkatapos ng graduation mo, ha? May ilang linggo pa namang natitira Basta ang gusto ko lang, kapag nagdesisyon ka na, panindigan mo. Hindi pwedeng urong-sulong ka. Hindi uubra yung bigla ka nalang aayaw kapag nakaranas ka ng konting hirap, ha? Opo, Pa. Naintindihan ko po. Popoy at Bea, hindi naging madali para sa isang probinsyanong kagaya ko ang makahanap ng maganda at malapit na eskwelahan sa college kung saan ako pwede mag-enroll sa kursong Fine Arts. Karamihan sa mga university na nagtuturo ng kursong gusto ko hindi tumatanggap ng scholarship. Kung meron man, malayo naman. Naging isang malaking pahirap ang paghahanap ng eskwelahan na sakto sa kursong gusto ko at pasok sa budget ng pamilya namin. Kaya noong nabalitaan kong merong isang eskwelahan dito sa Maynila na nagtuturo ng fine arts at mababa ang tuition fee, ay agad akong nakiusap kila mama at papa na payagan akong mag-aral na nga sa Maynila. Malayo sa bahay na kinalakihan ko. Hindi naging madali ang kumbinsin sila mama at papa sa gusto ko, Popoy at Bea. Pero dahil na rin siguro sa nakita nila ang pagiging determinado ko, ay napapayag ko rin naman sila kinalaunan. Punong-puno ako noon ng pag-asa. Walang mapaglagyan ang tuwa ko dahil palapit na ako ng palapit sa pangarap ko. Ang kailangan ko na lamang noon ay ang matinding focus sa pag-aaral, tiyaga, at tibay ng loob, lalo na't hindi naging madali ang maging isang estudyanteng malayo sa pamilya, na mas pinahirap pa nga
ng estado ng buhay namin. Ay, sa wakas, natapos din sa homework. Panigurado ng tulog ko nito. Kainan na. Uy, tapos na homework mo? Ako, bukas ko na gagawin yan. Wala namang pasok eh. Sa bagay. O tara, kain na. Nasaan ang ulam mo? Ay, nandun sa Tupperware ko. Tinitipid ko talaga yun eh. Wait, kukunin ko lang. Ano yan? Itlog na naman? Oo, ito yung tira ko kanina. Di ka ba nagsasawa sa itlog? Iisa na nga lang yung pinrito mo kanina eh. Tapos hinati mo pa? Kailangan magtipid tol eh. Buti hindi ka nagugutom. Minsan no. Kapag ganun dinadamihan ka nalang inom ng tubig. Pero kahit papano nakakalimutan ko rin naman yung gutom ko eh. Ay, grabe ang tiyaga mo ha. Pero ngayon lang naman to. Kapag natanggap ko na yung allowance ni papadala nila papa, makakatikim din ako ng ibang ulam. Game, kain na. Bakit ba kasi nag-Maynila ka tol? Mabang kwento eh. Ako nang sabihin sa'yo. Mahirap ang buhay dito. Hindi gaya doon sa lugar nyo. Hindi kayo nawawalan ng pagkain. Sa totoo lang, hanggat maaari sana ayoko ring lumayo eh. Kaso wala kasi din yung pangarap ko eh. Nandito. Kaya kahit anong hirap titiisin ko. Sa bagay, kahit naman ako gagawin ko ang lahat, matupad lang yung pangarap ko eh. Mas mainam na maghirap ngayon ng panandalian kaysa magtiis sa hirap habang buhay, di ba? Mismo, nadali mo. Tao po. Uy, may tao. Ay, ako na magbubukas. Tao po. Ano po yun? Dito po ba yung dorm ni Rio? Opo, dito nga. Nasaan siya? Kuya? Kuya mo tol? Anong ginagawa mo dito kuya? Mahabang kwento, Rio. Kailangan mo nang umuwi sa atin. Ha? Bakit? Basta, sabi ni Papa. Bakit nga? Hindi pwedeng sabihin eh. Kabilin-bilin na ni Papa na wag kong sasabihin sa'yo kung bakit. Ano kaya yun? Nag-aaral yung tao dito eh, tapos pupuntahan nyo lang ako para pauwiin. Tapos ayaw nyo pa sabihin kung bakit. Hindi nga kasi pwede. Malalaman mo kapag nandun na tayo. Bahala ka, hindi ako uuwi pag di mo sinabi kung bakit. Ang kulit mo naman, Rio eh. May sakit si Mama, malubha. Ha? Anong sakit? Sa baga daw eh, sabi ng doktor. Naka-confine na sa ospital, hindi na makausap. Kailan pa? Matagal na, mag-iisang buwan na. Ilang araw na nga din akong hindi pumapasok sa school eh. Bakit kailangan ko pang umuwi? Masakit mang sabihin pero hindi na raw magtatagal si Mama, sabi ng doktor. Gusto ni Papa na kumpleto tayo kung sakaling mangyari man yung kinakatakot namin. Iba naman yan, kailan tayo uuwi ngayon na ba? Wala na tayong masasakyan eh. Ginabi na ako kakahanap nitong dorm nyo. Paano yan? Bukas na lang? Oo. Pwede bang makitulog muna dito? Mon, tol, okay lang bang dito muna yung kuya ko? Ngayong gabi lang? Oo naman, walang problema. Salamat tol ah. Popoy at Bea, sobrang sama ng loob ko noong kinailangan kong umuwi sa amin dahil sa kalagayan nga ng kalusugan ni Mama. Hindi lang kasi pansamantala yung pag-uwi ko noon. Kinailangan ko nang dalhin ang lahat ng mga gamit ko at bumalik na sa bahay namin hanggang sa gumaling si Mama. O kung hindi nga papala rin, ay hanggang sa bawiin na sa kanya ang buhay niya. Bit-bit ang malalaking bag na puno ng gamit, mga damit at mga libro. Mabigat ang dibdib kong sumakay ng bus kasama si Kuya JP. Pabalik nga sa bahay namin sa Nueva Ecija. Para akong pinagsukluban ng langit at lupa. Dalawang magkahalong lungkot ang bumabalot sa akin. Una ay ang kalagayan ni Mama.
At pangalawa ay ang pagkakaudlot ng pag-aaral ko. Popoy at Bea, handa naman akong tiisin ang hirap sa Maynila eh. Kaya kong pagkasyahin ng sobrang liit na allowance ko. Kaya kong magtiis sa gutom. Kaya kong malayo sa pamilya pansamantala para lang maigapang ang pangarap ko. Pero ang hindi ko kaya ay ang magpatuloy sa lahat ng ito nang alam kong may isang miyembro ng pamilya namin ang nag-aagaw buhay na. Kaya kahit na masakit sa dibdib ko ay kinalimutan ko na muna ang pangarap ko. At umasang hindi man ngayon, sana ay may nakalaang panahon pa para sa akin. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Dear M.O.R. Drawing. Popoy at Bea, dahil nga sa kalagayan ni Mama ay kinailangan kong itigil pansamantala ang pag-aaral ko. Hindi na rin kasi kaya ng sweldo ni Papa na pag-aralin ako sa malayo habang tinutustusan ang gamutan ni Mama. Isa pa, walang pwedeng makasama si Mama noon sa bahay kundi ako lamang. Araw-araw na nasa trabaho si Papa at ganoon din naman si Kuya JP. Siya muna ang hinayaan ni Papa na magpatuloy sa college. Total malapit naman na daw siyang makagraduate at kalaunan ay makakatulong na rin sa aming pamilya. Aaminin ko, Popoy at Bea, masama talaga ang loob ko noon. Pero wala naman akong magagawa. Walang may gusto ng sitwasyon na kinaroroonan namin ngayon. At magiging mas mahirap ang lahat kung hindi ako makikipagtulungan. Inisip ko na lang na kung pagbubutihin ko ang pag-aalaga ko kay Mama, ay manunumbalik na nga ang lakas niya at makakabalik na rin ako sa pag-aaral ko. Pero Popoy at Bea, habang tumatagal, para bang lumalabo ang lahat para sa akin. Yung mama nyo, kumain na ba? Opo. Pinakain ko na po bago maghain. Buti naman. Pa, may mga kailangan po pala akong bilhin na materyales sa school. Nag-uumpisa na po kasi kami gumawa ng mga model namin eh. Magkano ba yan? Mamaya po tutuusin ko pagkatapos kumain. Sige. Pa? Oh. Pwede po kaya akong mag-enroll ulit sa darating na pasukan? Anak, alam mo namang kailangan ka namin dito sa bahay. Wala mag-aalaga sa mama mo. Tatrabaho ako. Tapos yung kuya mo naman pumapasok sa school. Kasi Papa, ang dami na pong nasayang na panahon sa akin eh. Kung may pagpapatuloy ko sana yung pag-aaral ko, mas maaga ako makakagraduate. Maaga rin po ako makakatulong. Kaso wala nga may iwan dito sa bahay. Hayaan mo munang makatapos yung kuya mo. Total naman mas malapit na siyang gumraduate. At saka mas maganda yung course na napili niya. Pagka-graduate niya magiging engineer na siya. Ikaw, di ka pa sigurado kung ano magiging trabaho pagka-graduate mo. Pagbubutihan ko naman po sa pag-aaral eh. Kapag maganda po yung mga sketch ko, sigurado naman po maraming bibili. Yung iba nga, willing magbayad ng mahal para sa isang drawing lang. Pero hindi ka pa nga sigurado kung may bibili nga ng mga gawa mo. Walang pera dyan sa napili mong gawin. Kung meron man, sobrang dalang. Pero pa... Ano ba, Rio? Bakit ba ang kulit-kulit mo? Hindi ka mapakiusapan. Pagod na nga ako sa trabaho. Dadagdag ka pa sa iniisip ko. Hindi ba pwedeng intindihin mo muna yung sitwasyon natin? May sakit ang mama nyo. Kailangan ko ng katuwang dito sa bahay. Ang hirap kasi sa inyo. Sarili nyo lang yung iniisip nyo. Mabuhisit kayo. Okay lang yan, Rio. Pagpasensyahan mo na si Papa. Pagod lang din sa trabaho at saka gulong-gulo na rin sigurado isip nun dahil sa sitwasyon. Gusto ko lang din naman to pa rin yung pangarap ko, kuya eh. Kasi syempre ang lapit-lapit ko na sa pangarap ko tapos naudlot pa. Ang dami kong tiniis para dun eh. Naiintindihan ko naman yun. Hayaan mo.
Siguro naman ngayon lang mainit ang ulo ni Papa. Palipasin mo lang, baka magbago din ang isip. Bakit kasi hindi kasing timbang ng pagiging artist ko yung pagiging engineer mo no? Porque may title ka sa unahan ng pangalan mo, Engineer JP, tapos ako wala. Kaya ba hindi ganun kalaki ang suporta nila sa akin? Hindi naman siguro ganun yun. Nagkataon lang siguro na ako yung panganay at mas maaga makakagraduate. Kaya ako yung inunang pagtapusin nila Papa. Siguro kung nagkataon na ikaw yung mas matanda, baka ikaw din yung una nilang susuportahan. Kilala ko si Papa. Hindi siya madamot sa suporta. Sa ngayon, magtiwala lang tayo na maaayos din ang sitwasyon at makakabalik ka na sa pag-aaral. Ayan, okay na. Kompleto na yung mga dapat kong bilhin. Hindi na ako umuwi. Rio! Uy, Mabel! Pauwi ka na ba? Oo, ikaw? Oo, pauwi na rin. Sabay na tayo sa tricycle. Sige. Ayos, ganda ng timing mo. Kamusta naman ang pagiging taong bahay? Ito, minsan nakakatuliro na rin Nakakabagot. Pero kailangan gawin to Hindi ka na ba babalik sa pag-aaral? Gusto ko nga kaso hindi pa kaya Okay. Akala ko kasi babalik ka na sa Maynila. Mukhang malabo. Ako kasi, Rio, luluwas ako next week. Lilipat na ako sa Manila. Talaga? Oo. Mamamasukan ka? Pero sa tita ko, kailangan niya kasi ng kasama sa bahay kasi ilang beses nang naguguyo ng mga kasambahay na nakukuha niya. Buti ka pa. Sana maayos na yung problema sa bahay niyo, no? Para maituloy mo na yung pag-aaral mo. Oo nga Basta Rio, kapag pwede na ulit, sabihan mo lang ako ha. Malay mo makatulong ako kapag nandun na ako. O kaya baka pwede tayong humingi ng tulong sa tita ko. Salamat. Tiwala lang. Mukhang malabo lang ang lahat ngayon pero sigurado namang may ibang paraan. Parang drawing lang yan. Hindi naman natatapos agad ng biglaan. Paunti-unti lang. Mag-uumpisa sa isang guhit, tapos dadami ng dadami. Hanggang sa mabuo mo yung drawing mo. Ang galing mo talaga magpalakas ng loob, no? Oo naman. Moral support lang kasi ang kaya kong ibigay sa'yo. Wala mo ng financial support, ha? Ay, sayang. Nangihiram pa naman sana ako ng pamasahe sa bus. Mag-drawing ka na lang muna ng pera. Popoy at Bea, nabuhayan ako ng loob noong muli kong makausap si Mabel tungkol sa mga plano niya. At mas lalong nanumbalik ang pag-asa ko dahil sa mga sinabi niya sa akin. Alam kong totoo ang tiwala na meron siya sa akin at sa kakayanan ko. Nakasisiguro ako doon kasi siya ang palagi nandyan para sa akin magmula noon. Siya ang tumulong sa akin sa paghahanap ng pinakamagandang eskwelahan at siya rin ang nakakita kung papaano ko igapang ang pangarap ko lalong-lalo na noong nasa high school pa lamang ako. At ngayong nandyan na ulit siya para palakasin ang loob ko. Para bang pakiramdam ko ay kayang-kaya ko ulit harapin ang lahat. Parang nagkaroon ako ng isang bagong pag-asa. Popoy at Bea, pagkatapos ng 2 taon sa paghinto ko sa pag-aaral ay dumating ang isang masamang pangyayari sa buhay namin. Hindi na kinaya ni Mama ang sakit niya sa baga at tuluyan na nga siyang namaalam. Iyon ang kauna-unahang beses na may nawala sa pamilya namin kaya hindi namin maikuhit ang lungkot na meron kami.
Ang tanging pampalubag loob lang sa amin noon ay ang isipin na tapos na ang mga paghihirap niya, na hindi na siya makararanas pa ng sakit. At ako naman ay makakaabante na ulit din sa buhay. Pero dahil wala nang katuwang si Papa sa buhay at dahil na kay Kuya JP ang lahat ng atensyon niya, nagdesisyon akong baguhin ang diskarte ko. Namasukan muna ako bilang housekeeping staff sa isang hotel sa Maynila. Malayo sa gusto ko talagang gawin. Ang hindi ko lang alam, doon na pala unti-unting magbabago ang takbo ng buhay ko. Konti na lang, malapit na ako mag-lunch break. Ay, dami pang lilinisin. Rio! Uy, boss, kayo pala yan. Good morning po. Good morning din. Dumaan ako sa CR kanina, ang bango ha, tsaka ang linis. Good job! Salamat, boss. Tuloy-tuloy mo lang yan, ha? Yes, boss, syempre naman po. Good! By the way, pwede ka bang makausap saglit? Magbibigay lang ako ng instruction kasi may VIP guest tayo bukas. Oo naman, boss. Doon na lang tayo sa barracks mo para mas malapit. Sige po. Bale, ang mangyayari kasi bukas is maagang darating yung guest. Pwede ka bang pumasok ng mas maaga sa usual timing mo? Syempre naman, boss. Pwede. Nice! Hayaan mo, ika-count na lang natin sa overtime yun. Nakausap ko na rin yung agency nyo. Okay po. Teka, ano tong mga nakasabit sa wall? Ha? Ano boss, sketch ko po. Libangan ko po kasi mag-drawing eh. Bakit nandito? Bakit dito naka-display? Esensya na boss, aalisin ko na lang po mamaya. No, I mean, bakit hindi mo ibenta? Naku, maraming bibili nito. Lalo na tong Marilyn Monroe mo. Ang ganda oh. May mga bibili po kaya kapag binenta ko yan? Oo naman. Naku, alam mo, ang daming client dito sa hotel na mayayaman na naghahanap ng murang artworks pang display sa mga bahay nila. Talaga po? Tsaka, alam mo bang fan ako ni Marilyn Monroe? Pareho po pala kayo ni Papa. Alam mo, sayang yung talent mo kung hindi mo pagkakakitaan. Sige, yan mo. Susubukan kong i-alok sa mga VIP client tong mga artwork mo. Malay mo, may kumagat, di ba? Nako, thank you boss. Ngayon pala nagpapasalamat na po ako. Pero teka, ito bang Marilyn Monroe mo, pwede mo bang ilipat to sa canvas, yung mas malaki? Wala pa po akong pambili eh. Pinagkakasya ko lang po yung sweldo ko. Ako nang bahala sa canvas. Sagot ko na yon. Basta, babaan mo lang yung labor mo ha. Alam mo naman, hindi rin ako mayaman. Naku, walang problema boss, kahit libre na. Total, tutulungan niyo naman ako makabenta ng mga sketch ko eh. Oo naman. Deal yan ha. Gagawin mo tong Marilyn Monroe ha. Tsaka, dagdagan mo na lang ng konting shading tsaka detail. Lalo na yung dito sa buhok niya. Sige boss, kaya-kaya ko yan. Salamat po. Busy pa kaya si Mabel? Try ko nga ulit mag-doorbell. Sandali lang po! Oy Rio, ikaw pala yan. Napadaan ka? May babalita ako sa'yo, Mabel. Magandang balita. Ang laki ng ngiti mo ha. Mukhang magandang balita nga yan. Siyempre naman. Ano ba ibabalita mo? May tutulong na sa akin magbenta ng mga sketch ko. Talaga? Wow! Sino? Yung boss ko sa hotel na pinapasukan ko.
Basta, tutulungan niya raw ako mag-alok sa mga mayayamang client ng hotel. Wala pang asiguraduhan kung makakabenta talaga, pero at least, di ba? Oo nga, nakakatuwa. Unti-unti nang uusad yung mga pangarap ko, Mabel. Tama nga yung sinabi mo. Meron at meron talagang paraan. Sana ito na yun. Ngayon palang proud na ako sa'yo. Kahit kailan hindi talaga ako nagduda sa'yo, Rio. Bukod sa talented ka na, hindi ka talaga nawalan ng pag-asa. May nagpapalakas kasi ng loob ko eh. Salamat Salamat hindi ka nawala sa tabi ko. Siyempre, mahal kita. Ha? Ano ka mo? Ha? Wala akong sinabi. Meron eh. May narinig akong sinabi mo eh. Sabi mo mahal? Anong mahal? Ibig kong sabihin, siguradong mahal yung presyo ng sketch kasi 'di ba? Mamahalin naman talaga yung mga ganun. Parang hindi yun yung sinabi mo eh. Sira, yun talaga yung sinabi ko. Oo, sige, kailangan ko nang bumalik sa work, Rio. Iwan na kita ha, bye! Popoy at Bea, dahil nga sa tulong ng boss ko, ay unti-unti ko na ring napakinabangan ang galing ko sa pagdodrawing. Siya na ang kauna-unahang kliyente ko. At dahil marami siyang koneksyon dahil sa pagiging hotel manager niya, ay tinulungan niya akong mag-alok ng artwork ko noon. Mga bigatin at may kaya ang mga kakilala ni boss. Kaya naman malaki ang katumbas na presyo ng isang piyesang mabebenta ko. Yun nga lang, bibihira ang bumibili kaya hindi rin pwedeng doon lang ako umasa para sa income ko. Ang ginawa ko na lang ay pinagpatuloy ko ang pagiging housekeeping staff at nagdo-drawing tuwing mayroon akong free time. Hindi ko na rin itinuloy ang pag-aaral ko noon, Popoy at Bea. Hindi ko na rin kasi maisingit sa schedule ko. At isa pa, nagagamit ko na rin naman ang talento ko at sapat na yun para sa akin. May mas importanteng bagay na rin kasi akong pinagtutuunan ng pansin noon. At yun ay ang pagbuo ng masayang pamilya kasama ang asawa kong si Mabel. Mas mahalaga na sa akin noon ang makapag-provide para sa pamilya ko. Kaya naman sa halip na mag-aral pa ulit ako, ay tinuon ko na lamang ang lahat ng lakas ko sa trabaho. At ngayon nga, ay isa na akong supervisor sa isang manpower agency na nag-aalok ng janitorial and security services. Lahat ng yun ay nangyari habang tuloy-tuloy ako sa nag-iisang passion ko sa buhay. At yun nga ay ang pagguhit. Mahal, tulog na ba si baby? Oo, mahal. Ang galing magpatulog ng mahal ko ah. Gustong-gusto talaga sa'yo ni baby no? Oo nga eh. Nga pala mahal, baka hinihintay ka na ni Kuya JP sa terrace. Ay, oo nga pala. Mahal, pwede ba ako maglambing sa'yo? Ano yun, mahal? Pakiinit naman yung binili kong lechong manok kanino. Para may pulutan kami ni Kuya. Sige mahal, ako nang bahala. Total, tinulungan mo naman ako magpatulog kay baby Salamat mahal. Swerte ko talaga sa'yo. Sige na, pumunta ka na doon. Isusunod ko na lang yung pulutan nyo. Ayos! Kuya, nakakarami ka na yata. Hindi naman. Ang layo na ng tingin mo, kuya. Parang ang lalim pa ng iniisip mo. Hindi. Ngayon ko lang kasi ulit nagawa to. Yung tumingin sa kawalan. Ang sarap pala sa pakiramdam. Oo naman. Yung tipong wala kang iniintindi na trabaho o deadline. Walang problema. Sinabi mo pa. Tagay mo muna. Salamat, kuya. Kumusta pala yung work mo? Eto, stress na stress. Kaya nga ako nagpunta dito para makapag-unwind konti. Hirap ba?
Kabi-kabila yung mga deadline. Tapos ang dami naming hindi nako-close na deal. Sobrang pressured na ako sa trabaho ko, Rio. Ang hirap pala maging engineer. Ganun talaga kuya. Wala namang madaling trabaho eh. Ikaw ba? Kumusta yung work mo? Ayos lang naman. Ito, marami rin problema. Pero kahit papano, nairaraos naman. At saka masaya. Kasi kahit papano nagagawa ko pa rin yung gusto kong gawin kapag may free time ako. Hindi na talaga nawala yung hilig mo sa pagdodrawing, no? Hindi na kuya. Hindi ko rin naman bibitawan yan eh. Alam mo yun? Kahit na hindi ko natupad yung pangarap ko na maging kilalang artist, okay na rin. Kasi at least, may regular naman akong trabaho. Nakakabenta pa rin naman ako ng mga sketch ko paminsan-minsan. Walang pressure, walang stress. Buti ka pa. O mahal, ito na yung pinainit mong pulutan. Yun, salamat mahal. Balikan ko lang saglit si baby ha. Pag may kailangan pa kayo, magsabi ka lang. Sige mahal, salamat ulit. Bakit kuya? Pangiti-ngiti ka dyan mag-isa. Wala lang. Natutuwa lang ako para sa'yo. Ha? Bakit naman? Kasi nakaka-proud ka eh. Alam mo yung ang simple lang ng buhay mo, pero kitang-kita na masaya ka. May maayos na pamilya, mapagmahal na asawa. Yung trabaho mo hindi man ganun kalaki yung sweldo, pero at least tuloy-tuloy ang kita. Tapos nagagawa mo pa yung passion mo. Ikaw nga dyan kuya eh, engineer ka na. Marami nang tumitingala sa'yo, kaya mas nakaka-proud ka. Pero stress naman sa buhay. Dahil sa dami ng pressure sa paligid. Ikaw yung mas nakakainggit. Kasi simple man ang buhay mo, payapa naman. Malayong malayo sa nakaka-pressure na mundo na meron ako. Alam mo kuya, narealize ko nga rin yan eh. Hindi ko man naabot yung pangarap ko talaga masaya naman ako. At least hindi ako bumitaw sa hilig ko. Minsan talaga, hindi naman kailangan engrande yung pagtupad natin sa mga pangarap natin eh. Hindi porket mahilig ako mag-drawing o mag-sketch dapat maging sikat na artist na ako. Okay na yung ganito. Nagagawa ko pa rin yung hilig ko habang nagpapakatatay sa mag-ina ko. Simpleng buhay, simpleng pangarap, simpleng katuparan. Masaya ako para sa'yo, Rio. Dahil dyan, babaguhin ko na rin ang diskarte ko sa buhay. Babaguhin ko na rin yung tingin ko sa mga bagay-bagay simula ngayon. Ha? Anong ibig mo sabihin? Alam mo, tama ka eh. Hindi naman sa lahat ng oras kailangan maging big time ka para masabing natupad mo yung mga pangarap mo. Basta may ginagawa ka para hindi mamatay yung apoy sa puso mo, magiging masaya ka. Kahit gaano pa kasimple yan. Salamat, Rio. Salamat sa pagpaparealize sa akin nun. Popoy at Bea, sa dinami-rami ng mga pinagdaanan ko, ay isang bagay ay ang napagtanto ko. Hindi naman kailangan laging enggrande ang pagtupad natin sa mga pangarap natin. Hindi kailangan maging sikat o kilala tayo sa larangan na napili natin. Sapat nang hindi tayo tumitigil at inaalagaan natin ang talentong meron tayo. Maliit o malaki man ang nakukuha natin mula dito. Sa panahon ngayon na pangunahing layunin natin ay ang makaraos sa araw-araw, sapat nang meron tayong tuloy-tuloy na napagkukunan ng hanap buhay habang isinasabay ang pagpapalawak sa mga talentong meron tayo. Popoy at Bea, hindi ko alam kung papaano nangyaring ako pa ang naging inspirasyon ng Kuya JP ko. Pero simula noong huling pag-uusap nga namin, natuto rin siyang huwag masyadong maghabol sa malalaking mga proyekto. Hindi man ganoon kalaking pera ang pumapasok sa bank account niya, sa ngayon, hindi hamak naman na mas nakakahinga na siya ng maluwang at mas marami na siyang time para sa sarili niya at sa buhay pag-ibig niya na ngayon pa lamang nagsisimula. Hanggang dito na lamang ang sulat ko, Popoy at Bea. Shoutout nga pala sa lahat ng mga member ng Guhit Pinas Facebook page kung saan ako nakakapag-share ng mga gawa ko.
Sana ay pagpatuloy nyo lang ang pagsasalarawan ng buhay sa pamamagitan ng pagguhit. At sa buong Dear MOR team naman, sana ay maging mas maganda pa ang guhit ng tadhana para sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Rio. Dear MOR, ang mga kwento ng puso mo. Dear MOR Drawing. Mga kapamilya, oras na natin 7 minutes before 2 p.m. Ayan, at syempre maya-maya makasama natin si Bea. Ayan, si Gorgeous B dahil po nawalan ng kuryente sa kanilang lugar. Ano? Ayan, at hindi naman, babalik naman siya, magde-data naman siya. Yung kuryente, hindi pa rin yata. Ayan, pero, nako ha, yan na nga po ang pagtatapos ng ating kwento. Talagang literal na drawing. 'Di ba? Ang naging buhay at naging kaagapay nitong letter sender natin na si Rio. At bago tayo magpatuloy, shout out muna tayo sa lahat ng mga Guhit Pinas members, ayan, followers. Ayan, sa mga magagaling ang magagaling ang kamay. Ayan, yung iba mga graphic artists. Ayan, kanina I got the chance to make silip yung Guhit Pinas Facebook page, Bea. Ayan, kaya nako, ang dami talaga mga klase. Alam mo ba, nung bata ako, nangarap din ako na mag-drawing. Alam mo, na-drawing ko lang na maayos mga kotse. Yan, mga kotse talaga. So medyo may mga corner, ganyan. Pero kapag pinag-drawing mo ko ng mukha ng tao, talagang napakatagal. Napakatagal kong i-drawing. Tsaka hindi ako papayag na ballpen, diretso agad na ballpen, ganyan. Masasayang. Gusto ko lapis muna pagka mukha ng tao. Pero alam mo yung mga kaklase ko noon, no? Drawing na sina Wolverine, sina Cyclops, X-Men noon eh. X-Men, Street Fighter, yun yung mga nakikita mo sa ano nila, no? Sa mga notebook nila. Sabi ko, naiinggit ako pero hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga kaya mag-drawing ng tao noon. Pero mas hindi ko kaya ang init dyan sa kinaroroonan mo ngayon. Totoo. Yung pag-usapan. Pero alam mo, Popoy, nakaka-relate din ako dito sa ating letter center na si Rio. Feeling ko halos karamihan tayo ganyan, no? Nung bata tayo, lalo na yung mga marunong nga mag-drawing, yun yung unang naging pangarap. Ang kumuha ng fine arts pagdating ng college. Kasi ako, may pointing sa buhay ko na siguro I was in elementary din. Lalo na ng grade 4, 5, 6, ganyan. As in, nakalock yung utak ko na, oh my God, magpa-fine arts ako pagdating ng college. Kasi ako naman, Popoy, hindi ako magaling sa mga, ang tawag dito, yung mga cartoon characters, yung mga ganyan. Pero magaling ako mag-drawing ng tao. As in, like, katawang tao, mukha ng tao. Realistic, ganyan. Oo, mga realistic type of sketches. At tama ka rin, ayoko rin ng ballpen. Doon tayo sa pencil na may nabubura. Meron din nga, nagpapili pa ako ng mga charcoal, ganyan-ganyan. So, hindi ako masyadong maaasahan dyan. Pero pagdating sa mga sketches, ayan, medyo may feeling ko nung time na yun may talent ako kasi nakakagawa ko. Nakakagawa ko ng makubad na babae, mga ganong leveling. Tapos, ba't tinawag mo pa yung pangalan ko nung sinabi mo yun? Aanin ko yun. Alam mo na. Ayoko ng drawing, Bea. Alam mo yan. Hindi, alam mo, talagang ko na mag-fine arts ako pagdating ng college. Pero again, gaya nga din ng magulang, kinausap din ako na, sure ka ba, fine arts, ganyan-ganyan. So ano pa bang ibang ano ibang talent mo, ganyan-ganyan. Yung naisip ko, madaldal naman ako, ganyan-ganyan. Magaling naman ako magsalita. O sige na nga, journalism. Journalism. Kapal na mukha. So yun, ang dami makaka-relate dyan kay Rio na gano'n nag-umpisa. Correct. Diba? Pero alam nyo, no, buti na lamang din, hindi masyadong hinighlight dito ni Rio yung katotohanan na iba pa rin yung tingin ng marami. Ng marami dito sa
sa pagiging isang artist, Bea. Di ba yan yung masakit eh? Parang walang pinagkaibang mga nagpipinta, mga illustrator, mga nagdo-drawing, sa mga musikero. Yan, sa mga nagbabanda. Ayan, sa mga show band na nakikita natin na parang sinasabi nila, sige nga, magaling ka kumanta, magaling ka sa craft mo, pero hindi ka yayaman dyan. 'Di ba? Kung hindi ka lang rin naman sisikat, hindi ka yayaman dyan. I mean, sa mga musicians, sabihin natin, it's an art, 'di ba? It's an art to be a musician, pero kung hindi ka sikat, sige, kikita ka lang per night kung ano yung kikitain nyo, tsaka may tip kayo. 'Di ba? Pero ganun din sa artist, 'di ba? O sige, kahit pumirma ka ng 10 beses mong pirmahan yung painting mo halimbawa, 'di ba? Original na original yan, pirmahan mo, pero kung wala pang halaga, hindi ka pa kilala, hindi ka rin yayaman dyan, nagpapagod ka lang. Yan yung sinasabi ng marami, ha? 'Di ba? No offense sa mga artist na mga kakilala natin, pero ako nasasaktan para sa kanila sa ganyang thinking ng mga tao. What we fail to see is yung satisfaction, yung happiness na nagagawa nito na hindi mapapantayan ng pera. 'Di ba? Sa isang litrato o sa isang artwork na ginawa ng isang artist, 'di ba? Yung saya niya, yung satisfaction niya sa pag-molde ng detalye, 'di ba? Yung mga ganyan, yun yung hindi natin nakikita, sinasabi, ay, 500 lang, mura-mura naman, nagpagod ka pa. Ganyan yung sasabihin ng mga tao sa paligid natin. Pero para sa atin, alam mo yung 500, yun lang yung costing ko dito. Pero yung happiness ko, hindi mo mababayaran yun ni 500,000. Diba? Nung panahon na ginagawa ko to. That's what people fail to see. Diba? The satisfaction, yung balik. Diba? Yung balik na nagawa ko to, may naka-appreciate kahit sa ganitong halaga ko lang siya ibinenta. Pero masaya ako kasi meron naka-appreciate dun sa artwork ko. Ganun yun. At saka alam mo pa po, madagdag ko lang, isa pa din sa kinakaharap na challenge ng mga artist na friends natin dyan is yung, anong tawag dito, minamaliit in a way na, uy, pagawa naman ito, tapos kapag ka naningil si artist friend, ay, ba't ang mahal? Para simpleng drawing lang, ganyan-ganyan, chorba-chorba. Diba, ang dami natin mga, ako, personally, may mga kaibigan akong ganyan na nasasaktan sila na, okay, magpapagawa, tapos ina-expect nila, mura lang ang bayad, kasi alam mo yun, madali lang naman yung drawing, okay, yung mga graphic designers, yung mga web designers, yung mga ganyan, ina-expect nyo, mura lang, pero alam mo yun, sige, kayo mag-drawing, kaya nyo? Sige. Oh. Hindi. Totoo yun. Pinapagawa niya, kaya nyo ba? Hindi, di ba? Ang binabayaran mo kasi is raw, aside from raw talent, it's the time na they invest, the creative mind na gagamitin, at yung iba nga is, yung iba nag-aral pa ng 4-5 taon whatsoever para makamit yung ganyang kurso. Binabayaran mo yung time na in-spent nila sa college para mapadali yung buhay mo, maibigay sa'yo yung kailangan mo. Tapos gusto mo, chipanggang TF lang? Ganun ba yun? Huwag sana tayo ganyan. Alam mo, nakakatuwa, Bea, no? Correct me if I'm wrong, bukas po ang ating YouTube live tsaka yung FB page. Kasi meron akong isang kakilala na nagpipinta-pinta, 'di ba? Kung ano-ano yung mga pinipaint niya. Sabi ko, how do you get paid? Kasi meron siyang sasakyan, meron naman siyang hindi siya ganung kasikat. Ayan, pero sabi niya kahit papaano naman nakakabenta ng mga paintings ko, ng mga ganyan. Pero sabi ko, how do you get paid? Paano mo ba, anong tawag mo dito? Paano mo malalaman ang cost ng isang job? 'Di ba? Ng isang artwork. Sabi niya, madali lang yan. That's the easy part. Sabi niya, ang pinakamahirap talaga dyan yung pagpipinta, yung mood mo, ano bang gusto mong gawin, ano yung gusto mong palabasin sa pinta mo. Pero yan sa costing yan. Ganun lang rin naman yan. 'Di ba? Ang gagawin pala, kumbaga yung canvas mo, kung gagamit ka ng canvas, magkano yung canvas? Magkano yung mga pintura na gagamitin mo, anong klase mga pintura? Isusulat mo lahat 'yan.
isusulat mo. Sabi niya, hindi yung pirma ang may halaga lang dyan. Nakakadagdag yung pirma mo, 'di ba? Lalo na nga kung big name ka na, marami na ang nakakakilala sa iyo at magaling ka talaga. But aside from that, kahit na beginner ka, meron talagang halaga yan. Mula nga sa canvas, sa pinta, sa lahat ng mga binili mo, at yung orasan mo yung sarili mo, 'di ba? Diba? For example, gagawan mo, sisimulan ko itong painting na to at 8 a.m. to office hours. Ayan, kasi may trabaho ako mamayang gabi. Kunyari, ganong klase ka ng artist. Orasan mo per hour yung sarili mo, no? At ito yung gusto kong sweldo sa ginawa ko for today. Diba? Hindi ko matapos. O sige, kumaga hindi mo dadayain yung sarili mo. Tapos makikita mo, in the end, yun yung cost nung, pasisweldohin mo yung sarili mo. Lumalabas. Diba? Dun sa artwork. Sabi ko, ganun pala mag-compute. Akala ko naman, pagka nagpinta ka, ito medyo maganda. Mamahalan ko to. Yan. O kaya itong painting na to, ito yung ginamit kong pansalulang ng mga pintura sa ilalim, ay sasabihin ko abstract to. Diba? Aayusin ko lang ng konti at paperman. Sabi, yung mga ganyan, hindi pala ganun yun. Diba? May competition din, kaya huwag kayo matakot na magsimula, huwag kayo matakot na kumbaga, kasi yung iba, pagka hindi pala alam yung ganung sistema, Bea, binibenta yung artwork nila, tuwan-tuwa nakabenta, mura lang, maganda naman, pero lugi pa sila. Lugi pa pala sila. Sa pagod, literal na nagpagod ka. Yun, tama yung sinabi mo, nagpagod ka lang. Diba? Kaya kung kayo mga kamorkado, meron kayong mga artist friend na mga ganyan-ganyan, try niyong supportahan, kung hindi man kayo magpa-commission, i-share nyo yung mga gawa nila, mga work nila, yung mga ganyan. Kasi aminin natin, totoo naman talaga, Popoy, mahirap kumita, maging mayaman sa ganyang industriya. Lalo na if you're going to stick to your yung gusto mo talaga, kasi 'di ba nowadays everything is computerized, 'di ba? Digitalized na yung artwork. Paano kung gusto mo yung parang yung as in yung ang tawag dito, traditional painting, sketching, na hindi mo naka-copy-paste whatsoever. Kaya let's try to support our artist friends, sikat man o hindi, kung meron man kayong mga kakilala. At dun sa mga artist friend natin dyan, ako yung ginawa ni Rio, na hindi naman niya binitawan yung pangarap niya na maging artist, pero alam niya kasi yung takbo ng buhay niya. Alam niya na mahirap ang buhay. We cannot be stubborn na ito gusto ko, ito maging artist lang. Kailangan mong mag-adjust. Kailangan mong hindi mo makakamit yung pangarap mo na yan kung namatay ka sa gutom. So alam mo yun, gusto ko yung nagtrabaho pa rin siya, humanap pa rin siya ng pagkakakitaan niya, pero hindi sumama yung loob niya sa mundo at lalo hindi sumama yung sa craft na gusto niya. Na-maintain niya, maganda yung balance. At maganda nga, totoo nga yung comparison na ginamit niya dun sa kuya niya, na yung kuya niya, sobrang di ba, ang taas ng narating, engineer, ganyan-ganyan. Pero tingnan mo naman, late nag-umpisa pagdating sa love life. Hindi namin sinasabi kamorkada kasi masyadong busy. Oo, kasi hindi namin sinasabi kamorkada na ganun talaga ang mangyayari, na mas better yung kay Rio o kaya mas better yung kay Kuya. Ang sinasabi lang natin, iba-iba talaga. Hindi porket ito yung landas na tinahak mo, pare-parehas kayong ito gusto, parehas kayo ng ending. Magkakaiba pa rin po talaga ang mangyayari. Depende on how you handle the situation, yung mga challenges na dumarating sa buhay nyo. Okay? Yeah. Alam mo, Bea, ito may nag-react kanina. Si Justin Hollis Corpus, sabi niya, same sa aming mga architecture ang kinuha. Drawing lang daw, kaya binabarat kami. Hindi nila alam taon ang ginugol namin doon para matuto. Totoo yan. Oo. Shoutout din sa mga kaklase ko mga architect, di ba? Na hindi ko binabarat kapag meron akong inilalapit sa kanila, humingi lang ng discount. Diba? Ganyan lang naman. Okay. Pero alam mo, isa rin yan sa frustration ko. Gusto kong maging architect noon. Diba? Gusto kong pero nung nakita ko, ay may numbers pala. Kala ko drawing lang. May sukat-sukat pala. Diba? Pati ultimo pati mga materials. May kasama na dyan sa quotation, yung mga planning na ganyan.
Oo, yun yung binabayaran nyo, kamorkada. Grabe kayo. Si Riven Del Rosario, sabi niya, ang hirap magpinta. Nung nagpinta ako, sinabihan ako ng tita ko, ang galing mo palang mag-drawing. Ba't di ka na lang sumayaw? Riven naman. Hindi talaga, ibig sabihin ng Riven, hindi para sa'yo ang pagdodrawing. Diba? Pasalamat ka nga, Riven, ganun sinabi sa'yo. Medyo medyo mabait pa pagkakasabi. I-recognize mo rin naman yung paligid mo. Hindi naman pwedeng lahat na lang na ilalabas mo ay abstract o yung hindi maintindihan. Diba? Totoo yan. Papa, ikaw na magbasa dahil wala akong ibang pagbasa. Sige, bisitahin muna natin itong mga nasa FB. Sa Facebook. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Ito, sabi ni Lore Sharpay. Tagal naman itong commercial na to. So, 10 seconds pa ako maghihintay bago ko mabasa to. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pero thank you. Ayan, pasok yan sa banga. Ayan, sabi ni Lore Sharpay Ramirez, ako pangarap ko rin makapag-aral ng MASCOM noon at matupad ang pangarap kong maging isang radio DJ. Kaso, wala kaming pera ng pang-tuition ko. Sa school projects, sa school projects palang hirap na. Sa tuition fee pa kaya. Hindi rin ako makapag-working student kasi tamad ako, etchos. Hindi, sabi niya, kung sakaling makakapag-aral ako dahil sa sakit kong epilepsy. Ayan, epileptic nga kasi itong si Lore Sharpay. Ayan, kaya ibinaling ko na lang ang attention ko sa pakikinig sa radyo at pagsusulat ng drama dito sa pinaglumaang notebook ng mga kapatid ko. Congratulations sa Rio. Sana magpatuloy ka pa rin sa pagdodrawing mo. Thank you, Lore Sharpay Ramirez. Kaya dito naman sa message na to ni Lore, ano masasabi? What's your excuse? 'Di ba? Siya tuloy pa rin, 'di ba? May nakakinig kaya ng mga kwento ni Lore Sharpay? I don't know, siguro sa mga kapamilya niya, yung iba pinapadala dito sa atin, 'di ba? Pero tuloy lang kahit hindi ka ganun kasikat, kahit hindi ka ganun kakilala, 'di ba? Tuloy lang. Sabi naman ni Marvin, ang galing mo naman, Kuya Rio, kahit papaano ay natupad mo ang pangarap mo. Naalala ko yung sarili ko sa iyo sa part na nag-aaral ako habang nag-working student ako. Ayan, tuloy lang sa buhay, Kuya. In fairness, maganda ang message ni Marvin. Alam mo Gaya, natutuwa ako, no? I feel proud dun sa mga kaklase ko rin noon. Lalo na nung college. Na nag-working student sila. 'Di ba? Yung yayain mo na tara mag-ano muna tayo. Kunyari magbilyar muna kayo, kaya merienda muna tayo. Mga ayaw pumayag kasi hindi, sige, may pasok pa ako. Naka-duty ako sa Kumbaga may mga part-time job sila. 'Di ba? Sa mga fast food. Kaya isa rin 'yan sa mga ginusto ko sanang gawin noon. Kaso meron din pala akong duty naman para sa simbahan naman ako noon. Okay. Ano pa, Papay? May mga comment pa ba? Si Sergio Gonzalez, may kilala ako magagaling na mag-drawing. Si Andy Suase, si Emil Valencia Garcia. Si Emil yung nag-drawing kay Kuya Chico at nagustuhan naman ni Kuya Chico. Thank you. Alam ko may nagpapadala nga sa atin. Alam mo, itinago ko yun. Actually, dinikit ko doon sa, anong tawag mo dyan? Man cave ko. Meron akong corner sa bahay na lahat lang ng mga gamit ko, mga nandun. Pero yung mga bigay sa atin sa MOR booth na mga painting, meron tayong mga listeners na meron tayong mga listeners na magagaling magpinta. Yung malaki yung ulo tapos maliit lang yung katawan mo. Diba, yung mga alam mo, minsan ba yung akin? Nung tayo pinalayas na, nung tayo pinauwi na, dinala ko yon, nandito sa bahay yon, it's somewhere here, may nagpadala nga sa atin nun. Na-appreciate ko talaga yun. Lahat ng dumadalaw sa MOR, palaging na napapansin yung mga artworks natin ngayon. Ang dami natin may ganun kahit sinamaki, meron din, pinigyan. Yes. Ang alam ko nga, Bea, meron kami yata ni Hasmin, na meron kaming picture na isa. Sobrang cute niya na itabi ko doon sa picture frame namin ni Mrs. Popoy na sabi ko, sandali lang, hindi yata to dapat na nandito. Mas napagkakama lang kami ni Hasmin. Kesa si Mrs. Popoy.
Then natuwa lang kami, sabi ko. Ay talaga naman, pinagsama kami sa isang drawing ni auntie mo. Ayan, pero maraming salamat sa inyo, no? Mga kapamilya, ayan, shout out ulit sa Guhit Pinas Facebook page at sa mga members. Maraming salamat po sa inyo. Lalo na sa iyo, Rio. Okay, lalo na sa iyo, Rio. At sana nga rin ang kwento ni Rio ay nakarating sa atin bilang inspirasyon. 'Di ba? Bagaman hindi nakapagtapos si Rio sa kanyang pag-aaral, hindi naman sinasabi ng kwentong ito na okay lang wag tapusin ang pag-aaral. Please, 'di ba? Wag niyong wag niyong sapuhin, wag niyong kunin yung maling mensahe, 'di ba? Talagang siya naman ay nagsumikap makabalik sana sa pag-aaral pero pinili na lamang na ipagpatuloy na ang pagpapamilya, 'di ba? Pagpapatuloy din ng kanyang pagtatrabaho. 'Di ba? Huwag niyo sabihin, iyan pala sa kwento, hindi naman na siya bumalik sa school, successful naman sa buhay, please. Huwag nating i-distort, huwag nating lituhin ang ating mga sarili. Kung may pagkakataon kayo matapos ang pag-aaral at masipag ka pa at that, well, ngayon pa lang, hindi ka pa tapos, kino-congratulate na kita. Malayo ang mararating mo. Pero kahit gaano ka kagaling, pero hindi naman natitrain sa school ang galing mo, hindi na-hone yung talents mo into skills, baka masayang lang rin. 'Di ba? Baka masayang lang rin. Kaya gawin mo lahat to improve your life bago mangarap ng para sa mga nakararami. Nakapikit na lang si Bea sa aking tabi. I don't know, nag-pause na yata. Pero sige, with that, siguro naubos na ang data ni Bea. Thank you so very much. Brown out nga po kasi sa kanila. Ayan, at naka-data connect lang sa atin si Bea. Kaya sa ngalan ni Bea, ayan, nagpapasalamat po kami. Pero bago yan, ang kwento muna natin ay inihatid sa atin ng ating mga magagaling na mga dramatista for today. Pasalamatan po muna natin sila. Si Rio, ginampanan of course ni Dan Capucion. Pero bago naging Dan Capucion yan, merong maliit na merong maliit na Rio, di ba? Ayan, yung maliit na Rio rin, maraming salamat. Si Kuya JP ay ginampanan naman ni, ayan, si Cindy Bacena, yung maliit na Rio kanina. Ayan, si Kuya JP ay ginampanan ni Warly Alagao. Ayan, si Papa, ginampanan ni Jag Kamat. Si Mama naman si Jamie Rubio. Ang boss ni Rio na tumulong sa kanya, 'di ba, na makapagbenta-benta ng kanyang mga artworks ay si Chan Palma at Simon ang nakakapansin sa itlog ni Rio. Hindi, yung itlog na ulam kanina ay ulam pa rin ngayon. Yun. Ang dorm mate niya. Si Makoy Marcos. Okay, yun. At syempre si Manong, si China Pops, ang naging inspirasyon, ang nagmulat sa mga mata ni Rio, 'di ba? Tungkol sa kanyang talento sa pagguhit. Total stranger, 'di ba, na tumulong sa kanya. Ayan, ang writer natin for today ay si Warly Alagao at syempre ang ating editor si Joko Loco. Thank you. Hindi ko maitaas yung boses ko kasi medyo nangangapal po at medyo makate. Lalo excuse me. Ayan, kaya naman po, ito naman ang kwento matutunghayan natin bukas sa ating Dear MOR Friday. Pakinggan nyo. Ngayong Biyernes sa Dear MOR. Alam mo, hindi ko maintindihan sa'yo. Ang tagal-tagal ko nang ginagawa to. Open naman ako sa'yo. Wala naman akong tinatago. Wala ka rin mahanap na kahit anong kalokohan sa akin. Dear MOR, magsorry ka. No, ayoko. Hindi naman ako may kasalanan eh. Ba't ako magsusorry? Yan ang isa sa mga pinagmumula ng mga matitinding mga LQ, ang mga matitinding mga hindi pagkakasunduan, hindi lang ng mga magjowa, magkakaibigan, magbubos. Ba't ako magsusorry? Pero sabi nga ng hashtag natin bukas, hashtag Dear MOR, magsorry ka. Ayan, pero ano kaya ang tatakbuhin ng kwento? Bukas, syempre malalaman po yan. Kaya sa ngalan ni Bea, ako po si DJ P, DJ Popoy, that's my Guapopoy. Nagpapasalamat po sa inyo at nagpapaalalang stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari mga ka-family, kahit na medyo ngongo kayo, just like me, dahil may bara.
Stay happy. Bye!